Hello, magandang araw po. Welcome po sa aking ah, sharing for today. By the way po, my name is Henry Buenaflor. I'm from Rosario, Batangas. Ito po sa Pilipinas. Ah, Ginawa ko po itong recordings na to just to let anyone knows po, anybody knows, nagtatanong what is the advantage of having or knowing or doing the online marketing. Kasi lahat naman ngayon nasa technology na talaga eh. So, before I start po, gusto ko lang i-assure na hindi po ako salesman, hindi po ako broker, hindi rin po ako ahente. Hindi ko rin kayo invite mag-join sa kahit anong organization. Satisfied na po ako sa opportunity na meron ako ngayon. Sinishare ko lang po. Hoping this one can be able also to help uh, a lot of people, especially po sa mindset ng mga tao, even yung mga estado nila sa buhay, sana po makatulong lang. I-share ko lang po yung aking screen for the sake of everyone who are watching right now. By the way po, before I begin, gusto ko lang i-remind yung everyone na hindi naman po talaga tayo nakakaiwas makaranas ng iba't ibang klase ng problema. Some are calling it crisis. Ah, Pero usually, best example siguro dito yung crisis na nangyari during the pandemic season. There's a lot of company that closed down. There's a lot of people lost their job. Grabe talaga po yung impact. Kahit po yung dating pinagtatrabaho kong company na apektuhan talaga. Malalaking company talagang nag-close. Ano pa yung maliliit. But sabi nga nila, ang best na opportunity na nagbukas during that crisis, yung pong information technology. Halos lahat talaga po lumipat na halos sa online. So halos lahat ng e-commerce platform na system, sila talaga po yung nag-blast. Eh, sa Pilipinas, if you know the Lazada, Lazada has created 12,000 millionaires from 2020 hanggang 2022. Within 2 years ganun karami kasi halos lahat lumipat na eh. Nag-online selling na sila, nag-live selling na sila. Gano'n, even ang dami nagkaroon ng work, yung may mga motor, nagkaroon ng mga delivery riders. So that is only one of the best example na pwede kong ihalimbawa. By the way, let me introduce to you po. Itong company na pag-uusapan natin, ito po yung company ng Dream Come True. Most of the people call it DCT or Dream Come True. Meron siyang simpleng website, www.dreamcometrue.ai. Yan po yung company. Ito po ay nakalocate po ito sa Dubai, United Arab Emirates. Meron lang po tayong income disclaimer at meron tayong tinatawag na disclaimer in physical or electronic presentation. Isang simpleng papaliwanag. Para saan ba yan? Kung ano man po yung mapanood nyo, maintindihan o magustuhan nyo po, before you make some decision po, you have to make it sure na inaaral mo siya, naintindihan mo siya. Because the company or me, we don't want you someday babalik kayo sa amin or sa akin, then you will ask, bakit ganyan, bakit ganito? So this involves po yung tinatawag nating money matter. Sabi nga nila kung papasok ka sa isang negosyo, kung mag-i-invest ka sa kahit anong organization, do not invest what you cannot afford to lose. Kaya dapat talaga aralin. So hindi po kami para mangumbinsin ng tao, you have to convince yourself after kung mapanood tong video na to. Sila po yung mga master distributors ng Dream Come True. Sila po yung mga tao na talagang napatunayan na po nila, they have changed their lives. Malaki na po yung nabago sa buhay nila. Sila yung mga tao na nag-guide, tumutulong. Sila yung pinaka-backbone ng company. Yan po, iba't ibang nationality kasi po, this is an international company. Ang kilala ko lang po dyan, itong si Abdul Salem because he's the one who's personally guiding me from Dubai. Kahit nasa Pilipinas ako, gina-guide niya po ako. Isa po siyang Indian national. Then next thing po, ito naman yung management team. Meron po tayong office mismo sa Dubai, United Arab Emirates. It is located po mismo sa area ng World Trade Center ng Dubai. Nag-work po ako dun sa Dubai from 2008 hanggang 2014. Last position ko po was a general manager. Doon ko napatunayan na hindi ka pwedeng basta-basta makapag-apply ng kahit anong trade or business license, especially kung international, kung basta company lang. First, they will look at your financial capability,
your credibility as a businessman. Kasi po pinangangalagaan po ng gobyerno ng UAE yung kanilang image po. Kaya hindi sila basta-basta nag-ano, kaya sabi ko nung napatunayan ko na meron talaga silang office sa Dubai, tapos may management team pa, ang laki pa ng opisina nila. Sadya pong tumaas po yung pananabi ko at pagpupursige ko na aralin siya, then i-workout po siya. Then meron tayong marketing and events team. Online marketing platform po yung ating company, yun yung system ng company. So meron tayong marketing and events team, sila yung nagma-manage ng proper promotion, proper advertisement, proper marketing online po ng Dream Come True. Then we have the IT department, e-commerce po ito. Ibig sabihin, internet-based. Ako po mismo nagtayo ako ng sarili kong company way back 2016, 17, 2018. Na-experience ko kung gaano kahirap mag-handle ng isang mag-manage ng isang e-commerce na company. At least ito po, yung department nila, they are the best of the best. Sila talaga nakatutok po sila dun sa system natin. Merong isang department na talaga, yun lang talaga yung focus nila. We have the blockchain department. Under po ng blockchain technology and Dream Come True, in which pag sinabing blockchain technology, it is the future of internet. Sabi nga ng mga IT analysts, mga IT specialists, a time will come internet will not be called as internet anymore. It will be called na blockchain technology. Kasi pag sinabing blockchain, it is 10 times mas secure, mas faster, mas accessible kumpara sa literal na internet na ginagamit natin today. Ang head office po natin is in Ireland. And ang best part po nito, yung center of operation po ay nasa Dubai, United Arab Emirates. Alam naman po natin ang Dubai is the center of commercialism po sa buong mundo. So yan po talaga yun yung mga nagdadala, mga kredibilidad na nagpapataas po sa image po ng dream come true. Sabi nga nila, if you can dream it, you can do it. So one of the purpose po ng presentation ko is to let people realize po na lahat po tayo, why we are working, why we are doing business. Kasi kailangan natin kumita because may kanya-kanya tayong pangarap. Common na diyan yung magkaroon ng maayos na bakasyon at least once a year kasama yung family o yung mahal natin sa buhay. Then magkaroon ng maayos na sasakyan o sarili nating sasakyan, enough na pera to sustain yung ating liabilities, magkaroon ng maayos o sariling bahay at lupa. Then last part yung mga freedom of time, yung time will come that you don't have to work anymore. You have to stress yourself on managing a business na kahit nasa bahay ka lang, you are not going to be afraid that you will be losing the time and money. So hindi na alarm clock yung gigising sa atin every morning. So those were the common dreams po. And then the company used to believe that kung kaya mo siyang pangarapin, sure, kayang-kaya mo siyang gawin, kayang-kaya mo siyang marating. So kaya po pinapakita namin 'tong opportunity. Maybe this one can be able to let you realize na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, meron pa rin tayong pag-asa kahit anong estado natin. Sa ngayon po, merong 5 live projects ng Dream Come True. One of them ay yung tinatawag natin na DCT Network. DCT Network focusing on the proper marketing ng company, paano siya makikilala internationally. Yan po yung DCT. Mamaya po mas elaborate natin ng maayos. We have the education platform. Companies offering educational material. Yung mga educational learnings mo patungkol sa advancement of information technology. Janix token, may sarili pong cryptocurrency ang company kung tawagin ay Janix token. Ihalimbawa natin, kung papasok tayo sa mga malls, may mga arcade recreation area dyan, kailangan pa natin bumili ng token, ihuhulog natin sa machine. Mas madami tayong token na nabili, mas marami po ang naglalaro nating games, mas marami yung rides na nai-enjoy natin. Sa part naman ng company, mas maraming token yung nabibenta nila o nagmo-move within that area po. Mas lumalaki po yung income ng company. Perks and gifts, may sarili pong ah, online shopping platform and Dream Come True na accessible na po sa more than 70 countries na sa buong mundo. They have also their own charity. It's not only about making money, it's more also on helping a lot of people kasi po naniniwala ang company na mas maraming taong natutulungan ang company, mas gumaganda po yung credibility ng company at mas tumataas po yung moral ng kumpanya. So, history of money, balik ko lang kayo sa nakaraan. Noong unang panahon po, ang gawi po ng ating kalakalan, yung tinatawag natin na barter system.
Like halimbawa niyan, yung manok mo palitan ko ng itik, like that. So, yan po yung sa unang panahon, palitan na lang ng kalakal. Then na-discover nila yung gold. Kaya kung maalala niyo, halos lahat ng mga sinaunang coins po, structured talaga po siya sa gold. Then nagkaroon ng mga metal coins like the silver coin, aluminum coin. Then nagkaroon ng mga paper money, kung tawagin natin po yan, yung tinatawag natin na fiat. Meron na tayong tinatawag na plastic card, the ATM, credit card, the debit card. Ngayon may mga electronic money na like GCash, Paymaya, Coins.ph, PayPal. Then sa mundo po ng internet, meron na silang tinatawag na cryptocurrency. Yan na po yung nagra-run po sa digital world. So, pinakakilalang cryptocurrency is Bitcoin. Bitcoin. What is Bitcoin? Bitcoin was started way back 2008, 2009 sa Japan. Then when they started po, ang isang Bitcoin, ang value niya parang 1 Bitcoin is to $1 lang eh. Alam niyo po ba na ngayon ang isang Bitcoin nagkakahalaga na siya ng $50,000. So kung may isang Bitcoin ka, halos meron kulang-kulang 3 milyong piso ka na. Kasi po, sobrang dami ng bansa, tao, iba't ibang nationality, halos lahat yata ng bansa, ah, nagagamit na po nila yung Bitcoin nila. Ang best part po sa Dream Come True, meron po tayong sarili nating cryptocurrency. Yan po yung tinatawag na Janix token. Ang Janix token po ng Dream Come True, kasabay siya ng launching ng company more than a year back. Ah, ang Janix token po natin nagagamit na ngayon namin yan, ginagamit namin sa mga payment method, sa mga wallet transfer, if we want to transfer ng pera sa mga kakilala through Janix token in the form of Janix token, nagagawa na po namin basta meron silang Janix wallet, trading, to go on online shopping, mga sa pangbigay sa mga points, mga asset rewards, burning mechanism, mga daily liabilities, amortization, we can be able to use Janix token na po. So, sobrang dami na pong gamit. Yun nga yung roadmap ng Janix token when the company started way back 2022. Ginagamit lang siyang pang payment method, pang reward mechanism lang. Pero alam niyo po ba, nung nakita ko yung history, bali ako po, 6 months pa lang ako sa company ngayong February. Nakita ko yung progress. Then, ngayon po, ang Janix token will be integrated na po sa tinatawag nating real estate industry. Is one of the largest business industry sa buong mundo. So time will come, we can be able to use Janix token and purchasing our property. So yun na po, nandun na po sa stage na ganong stage po ngayon ang Dream Come True. Merong Perks and Gifts, ito po yung online shopping platform which offers a global e-commerce platform. We can do online shopping basta may Janix token kayo. More than 21,000 branch products and services worldwide po ang nandyan. You can shop with Janix token basta may Janix token ka. You can do online shopping anytime po. Effortless shopping and secure checkout, multi-currency enabled system, meaning yung Perks and Gifts, pwede siyang, pwede kang mag-online shopping dyan na kung saan gamit mo rin ng iba't ibang currency available in more than 50 countries. Yung last na balita ko po, nasa mga 90 countries na to eh. Nakasama na po dito yung Pilipinas. Yan po. So, ito naman yung mga educational material. Ito po talaga yung ino-offer ng company sa mga tao, especially sa mga first timer makapanood ng presentation like this ng Dream Come True. Ito po yung educational material. Iba't ibang klaseng module po yan. Merong introduction to blockchain, introduction to Bitcoin, introduction to DeFi or decentralized finance, the role of blockchain in Web3, Web2 versus Web3, which is better, cryptocurrencies and decentralized finance. Yan po mga module yan, yung mga topic na yan. Lahat po yan ay patungkol sa advancement ng information technology. For us to be able to be well aware sa mga ganyang topic, kailangan po natin pumasok sa mga IT school. Ngayon po hindi na. In-offer na po siya ng Dream Come True sa kahit sino, sa anumang panig ng mundo. Basta nag-i-internet kayo, willing kayong matuto. So, in-offer na po yan ng company para kahit cellphone lang, kahit nasa bahay ka lang or while working. So, pwede mo siyang aralin. May maaaral ka, magkakaroon ka na ng idea. Dinidistribute po ng Dream Come True ang educational material na yan in a form of different packages. So meron tayong tinatawag na beginner package, the intermediate package, meron tayong tinatawag na advanced package. So sa beginner package po, you can start from package 99 PA. Ang ibig sabihin po ng PA ay personal asset. 1 PA equivalent po yan sa $1.
Pero bago ka makapag-purchase po ng any of the packages, kailangan mo muna mag-register worth 19.99 PA or $19.99 or $20 po. So, yun po yung advantage. Sa beginner package, you can start from $99. Sa advanced intermediate package, you can start from $999. Sa advanced package po, you can start from $9,999 US dollars. Ako po, nag-start ako ng $99 lang nung nakita ko to. So, minsan lang ako umattend nung nagkaroon sila ng presentation sa Dubai. So, hindi po ako nagdalawang isip kasi naging interesado po ako sa DIA kasi ang ganda ng opportunity na in-offer. Kasi po, once na nag-purchase kayo ng package po, sabi ng company, kaysa mag-hire ang company ng artista, kaysa maghanap ng mga personal, kumbaga famous personalities, advertising company, promotional company, marketing company, para i-endorse o ipakilala ang dream come true na million din naman po, milyong dolyar din yung ibabayad ng company dyan. Kung sino na lang po yung bumibili ng kahit ano sa mga packages na lang, yun ang binibigyan ng company ng opportunity po na makatanggap ng complimentary bonus. Ang unang-una po dyan yung tinatawag namin na daily leverage bonus. Ganito po yan. Halimbawa, nagustuhan mo tong presentation. Nagpa-register ka, then bumili ka ngayon ng educational package. Automatic po yan, pawalong araw mula nung ma-activate yung package mo. Within 1 year po ito start from the 8th day, from day number 8, Monday to Friday, tatanggap po kayo ng tinatawag natin na daily leverage bonus. Yun po yung kagandahan, daily leverage bonus. So, ito po yung daily leverage bonus. Ibig sabihin po, bakit tayo binabayaran? Tayo po yung binabayaran ng company para tulungan lang po natin yung company na makilala lang. Merong ganitong mga meetings, i-share mo lang, i-refer mo lang. Kasi po, kung talaga tayo, kung ayaw nilang maniwala, babayaran pa rin po kayo. Meaning, yung binitawan mo, halimbawa, for example, nag-take halimbawa ng $99 na package. Tapos, nagbayad ka ng registration fee na $20 US dollars. Then, 75% nung package na 99, dun po i-base up to 1.5% Monday to Friday. Sa experience ko po, sa daily ko, nakakatanggap po ako ng 0.80 cents, $1, $1.05 a day, Monday to Friday. Mangyayari po yun sa inyo within 365 days or within 1 year. Kayong after 1 year, nasa inyo na kung gusto nyo i-renew, mag-repurchase. So, meron lang po ditong limitasyon. Kung halimbawa, within a year, umabot po ng 5 times. Yung $99 mo na pinurchase na package naging $495, automatic magmamature po yung package mo. Nasa iyo yun kung gusto mo siyang ibili ulit ng package. O kaya pagdating ng 1 year, eksakto po yan. After 1 year, pero hindi siya umabot ng $495, so pagmamature na po, you have to renew or repurchase another package, same package, or mag-upgrade ka ng mas mataas na package. Nasa inyo po, kung ayaw mo na, okay lang din po yun. So at least napatunayan ng company, every $20 po, pwede nyo nang i-withdraw. Yung na-earn nyo po na complimentary bonus po sa company. Then ito po, isingit ko lang po ito. You can purchase Dream Come True Educational Package using Janex token. Hindi po peso. Pag halimbawa po, FIPS kayo, peso, so bibili kayo ng cryptocurrency na Janex token, then yun po yung, or kung meron po kayong tinatawag na Bitcoin. Kasi alam ko naman yung Bitcoin, kilala na rin po, marami ng Pilipino na meron mga Bitcoin wallet address. So punta kayo sa GCash nyo, meron diyang cryptocurrency. Meron kayong peso, i-convert nyo siya sa Bitcoin, pwede nyo rin po siyang ibili ng educational package. Then, pag-withdraw natin, kasi po dito minimum $20, pwede mo siyang i-withdraw as Janex token. Ganun po. Kung gusto mo namang i-withdraw sa Bitcoin wallet address mo, halimbawa po, kayo po halimbawa ay kumuha ng $99 na package. Now, kapag po yung tinatawag nating direct sales bonus na meron ka, ano ba yung direct sales bonus? Mamaya explain ko po. Kapag yung direct sales bonus na natanggap mo, umabot din ng $99, automatic po ma-activate. Automatic pwede ka na mag-withdraw
through Bitcoin. Sa mga Pilipino po meron tayong Maya, meron tayong Coins.ph, meron tayong ah, GCash, or kahit anong bangko po na merong crypto, meron po kayong Bitcoin wallet address, pwede niyo siyang ma-withdraw direct po doon. Direct sa mga account niyo diyan, sa mga sinabi ko mga online wallet po na 'yan. Then direct sales bonus, ganito po siya, how does it work? Ang ginagamit po natin dito, kasi hindi naman po tayo magbebenta dito ng products. Hindi rin po tayo magre-recruit dito ng tao, hindi naman po tayo mga recruiter. So, ito po is online marketing platform. Our job is to help the company to be promoted, makilala lang. So, ang direct sales po, ito yung term lang talaga. But ang ginagawa po naming system is direct marketing. Ano ba yung direct marketing? Direct marketing po in short term is referral marketing. Iba po yung nagre-refer sa nagbebenta at saka nagre-recruit. Ang pagre-refer ginagawa na natin mula pagkabata. Uy, doon kayo kumain sa restaurant na yan, dito kayo maligo. Doon kayo magpagawa ng sasakyan, dito ka bumili ng piyesa ng sasakyan. So ang tawag po dyan ay referral marketing na ginagawa natin hanggang ngayon. Minsan nga, kahit hindi tayo tanungin, basta naka-experience tayo ng magandang bagay na ikwento talaga natin, na i-share, na i-promote agad natin. Ang tawag po doon ay referral marketing or direct marketing. Ngayon po, ang kagandahan po nito, sabi ng company, oh, any person na mai-refer mo sa company, tapos nagustuhan nila, nag-purchase din sila any of the packages, any of the packages, bibigyan ka po ng company ng 8% na bonus depende sa package na kinuha nila. Depende po sa package. Kumuha siya ng $99 na package, may 8% ka. Kumuha siya halimbawa ng $999 na package, 8% po yun. Unlimited po ito. Kahit ilang tao. Po, ito po, through referral marketing. Ganun lang siya kasimple. So sana minsan maisip natin na nagkukwento din lang naman tayo, nag-share lang din naman tayo ng kung ano-ano. Bakit di na lang natin aralin yung dream come true? Then kung ayaw ng kaibigan natin, okay lang yan. Ayaw ng kakilala natin, okay lang yan. Kasi po bayad pa rin tayo ng daily leverage everyday. Ganun po siya. Para lang tong school. Habang inaaral mo po, binabayaran ka na. Habang nag-aaral ka pa lang, opo, kumikita na ka na kahit papaano, nadadagdagan yung earnings po natin. Meron tayong indirect sales. But if yung kakilala mo na nagustuhan, nagpa-register din, may referral din siya. Any person na ma-refer niya, nung nasa beginner package ka, hanggang level 3, ibig sabihin yung kakilala ng kakilala ng kakilala mo, any package na kunin nila, may 1 to 3% ka. Kapag ang kinuha nila intermediate package o kinuha mo intermediate package hanggang 5th level. Pag ang kinuha mo advanced package po hanggang 7th level. Yan po yung tinatawag na indirect sales bonus. Then meron tayong tinatawag na binary bonus. Sabi ng company, para ma-qualify ka dito, kailangan mo lang makapag-refer ng 2 tao from planet Earth. Pwedeng pinsan, kapatid, kaklase, asawa, kamag-anak, kabarkada, klase, ganon. So, 2 tao lang po. I-refer mo yung pinsan mo, nagustuhan. I-refer mo yung kaklase mo, nagustuhan. Pag na-detect po ng system na nakapag-refer ka ng 2 tao, meron tayong tinatawag na business points. Bawat package po na kinukuha ng bawat tao, may katumbas na business points. Kinukwenta po yan ng 20% po ng value ng package. Kung $99 ka, may matatanggap kang 20 business points. Yun po yung katumbas nun. So, yung 2 kaibigan mo, ni-refer mo, nagpa-register, nagustuhan, kumuha ng tigda $99 lang na package. So, may 20 business points ka. Pag nabasa ng system na may 2 tao sa under ng account mo na kumuha ng tigda $99 package, sige isang $99 na package, kukwenta niyan, 40% po ng value ng business points, i-convert po yan as cash, then tatanggapin mo as binary bonus. Sa experience ko po, may isang taong kumuha ng $99, yung isa kumuha rin ng $99, nakakatanggap po ako ng $8 po. Bukod doon sa tinanggap kong direct sales bonus. Dito lang po, ang maximum lang ng bonus na pwede mong matanggap sa isang araw hanggang $500 lang din po. Then ang maximum withdrawal po sa mga bagong member dito, ordinary member, sa isang araw, $500 din. Sa akin okay na yun kasi $500 is almost 30,000 pesos na rin po yan sa isang araw. So hindi na rin po siya masama. Pero pwede pa po siyang tumaas. Mamaya explain natin paano siya mapapataas. Meron tayong tinatawag na
royalty bonus. What is royalty bonus? Lahat ng tao po na mai-refer mo, 'pag sila po na-register, habang buhay na po silang connected sa'yo. Meaning, yung ni-refer mong tao nag-purchase ng package after 6 months, 3 months, 1 year, 9 months, kumuha uli siya ng package o kaya nagdagdag siya ng isa pang package. Isang tao kasi, isang package kasi sa isang account, pwede ka kumuha hanggang 10 pare-parehas na package eh, $10.99. Now, every time magpo-purchase sila, repurchase ng package or mag-a-upgrade sila po, oh, lifetime na po silang connected. Tatanggap ka ulit ng direct sales bonus. So mas madami kang na-refer, mas madami kang mas madami silang kinuhang package po, mas maganda po yung bonus na natatanggap natin. Then meron tayong tinatawag na residual bonus. Pag sinabi pong residual, ito po yung tinatawag natin na passive. Ano po ba yung passive? Ibig sabihin po ng passive, ito yung earnings na pwede nating matanggap pagdating ng panahon na hindi na po galing sa effort natin. Ito po yung porsyento na mula sa kinikita ng mga taong ni-refer lang natin. Pero mayroon lang din pong qualification ito. Requirement po, kailangan ma-reach mo yung rank na executive. So mamaya elaborate natin ano ba talaga yung mga ranking. Yan po yung residual. We have the quick start bonus. Ito pong quick start bonus, dinisign ito ng company sa mga beginner, yung mga starter po. For example po, mga bago lang, kay start mo pa lang, ito ang kagandahan nito. So, within the first 30 days, upon po ng pag-purchase mo ng package at pag-register mo, kapag nakapag-refer ka ng 2 tao, yung patatlong referral mo po, sa halip na 8% ang tatanggapin mo, may bonus ka pa na 4%. So, ganun po siya. Yung pang-apat na na-refer mo, bukod sa $8, sa halip na $8 lang, 12% ang matatanggap natin. Yan po yung quick start. Applicable lang po ito within the first 30 days. Then meron tayong team trainer bonus. Sabi ng company, yung 2 ni-refer mo, kapag natulungan mo silang magkaroon ng tagdadalawang referral din, tagdadalawa din nilang referral, within the first 30 days, yung patatlong referral mo, bukod sa binayaran ka na sa direct sales bonus, indirect sales bonus, binary bonus, bibigyan ka pa ng bonus na $50 po. Doon sa patatlong referral, pag natulungan mo siya na mag-binary din. Ganun po kasimple, kahit ilan po siya. So, remind ko lang po, applicable lang po within the first 30 days of joining. Ito naman yung mga achievement and awards. Dito po, hindi po tayo empleyado. Dito po, tinitreat tayo as an entrepreneur. Minomotivate tayo ng company bilang entrepreneur. Kasi pag empleyado, usually, minomotivate yun ng mga company sa mga 13-month, Christmas bonus, mid-year bonus. Dito po, minomotivate tayo through achievements and awards. So, sabi ng company, pwede mong ma-hit yung tinatawag na bronze. Para ma-hit mo yung bronze, kailangan mo lang ng 1,000 converted business points. Pag nangyari po yan sa account mo, pag na-reach mo yan, kukonsider ka ngayon as bronze. Tatanggap ka ng bronze pin. Ang kagandahan nito, yung daily limit mo na $500, magiging $1,000 na po a day. Mas tumataas yung ranking, mas tumataas po yung limit natin sa withdrawal. Ganun po siya kaganda. Yan, pati po sa binary, magiging 1,000 yan, hindi siya $500 per day. Yan po yung achievement. Then pwede mong ma-hit yung tinatawag na silver. Nag 2,500 converted business points ka, silver ka. Bukod sa kinita mo, from those points po, bibigyan ka pa ng company ng bagong relo worth $150. So, pwede mo ma-hit yung gold. 7,000 converted business points. Ang libreng bibigay sa'yo ng company is iPad. Pwede mo ma-hit yung platinum na kung saan ang ibibigay sa'yo ng company libreng iPhone. Pag na-hit mo yung executive po, ito yung sarap gusto niyo yung sa ranking. Pag na-hit mo yung executive, ang ibibigay sa'yo ng company is a MacBook. Libre po siya aside sa kinita natin. Pwede mong ma-hit yung senior executive. Hindi na po siya basta MacBook. Original na po siya na Rolex. Pag na-hit mo yung Emerald, bibigyan ka ng company ng bago mong sasakyan. Pag na-hit mo yung Ruby, mas magandang sasakyan. Pag na-hit mo yung Diamond as sports, Range Rover na po yan. Ako po, alam ko po, mamahalin pong sasakyan yan. Then, double Diamond as sports car like Ferrari. Pag na-hit mo yung Vice President, bibigyan ka ng company ng sarili mong bahay at lupa. Then, pag nag-president ka, sarili mong yate. Kapag naging royal president ka, ibibigay sa'yo ng company, sarili mong private jet plane.
Actually po tao lang ako, first time ko 'tong nakita hindi po ako naniwala. Sabi ko, meron kayang company na kayang magbigay talaga ng sariling eroplano. Pero napatunayan ko po kasi sa buhay through my experiences, hindi natin masasabi totoo yung isang bagay kung hindi talaga natin naranasan. Ito naman po yung mga mechanics, paano ma-hit yung mga rank na yon, or you can contact me, the person who shared you this link para mapanood nyo 'to, para mabigyan namin kayo ng proper guidance. Ito pa yung mga upcoming projects na bubuksan po ng Dream Come True na-mention ko na kanina, real estate industry, time will come we can be able to purchase properties na using our Janix token, LMS, Learning Management System. Time will come we can be able to get our career online sa Dream Come True, mga online games na ilalabas ng company that while we are playing, we can be able to collect points or na pwede natin i-convert sa token, pwede natin i-convert into cash, NFT. Then last po, yung tinatawag nating isa rin sa pinakamalaking industry, the travel industry. Time will come, we can be able to book our ticket, we can be able to go on vacation, hindi na tayo maglalabas ng pera, Janix token na lang po yung gagamitin natin. Ito pa po yung mga upcoming projects na bubuksan ng Dream Come True. This is not just another day. It is another chance to make your dream come true. Ako po ang sarili kong interpretasyon. Baka po hindi aksidenteng tinapos niyo yung video. Hmm. Baka po may magandang rason. I'm sure meron ba either may work ka, student ka, o may business ka. Gusto ko lang pong i-share 'to bago po ako 'no, dahil Pilipino tayo. Set ko lang po example si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao is a billionaire, whether we like it or not po, dahil sa boxing. Pero nakikita natin siya sa television, nag-i-endorse siya ng ibang brand like the Nike before, the Gatorade. Hindi po dahil gusto niya 'yon. Binabayaran po siya bilang endorser. Kung si Manny Pacquiao po na bilyonaryo na, naghanap pa ng extra income, then what are we? Ano tayo? So, yun lang po. Sana po gawin niyo yung dream come true sa panahon na hindi niyo kailangan. Kasi hindi niyo po malalaman kung kailan niyo po ito kakailanganin. Magandang gabi po at salamat po talaga sa inyong lahat.